Isinagawa po ngayong araw ang 49th commencement exercises ng New Era University sa Philippine Arena. Nagtapos ngayong araw ang nasa senior high school level at college level na nagmula pa sa iba't ibang NEU branches sa buong bansa. At ilan sa mga college student na may iba't iba ang mga plano po sa tatahakin po nilang karera pagkatapos po ng kanilang pagtatapos. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, may tuturing na makulay at makabuluhan itong araw na ito dahil nagsipagtapos na nga maraming mga senior high school at college student ng New Era University dito sa Philippine Arena. Karamihan nga sa nakausap natin mga college student kanina ay may mga plano na kung ano-ano yung mga gusto nilang pasukin na trabaho pagkatapos nga ng araw ng graduation. Nagsimula sa graduation rites sa Philippine Arena ng Integrated School ang 49th commencement exercises ng New Era University ngayong araw. Higit sa 1,000 senior high school student mula grade 10 hanggang grade 12 ang nagtapos sa pamantasan. Alas 8 ng umaga nang magsimula ang graduation ceremony at pinangunahan ito ni NEU President Dr. Alberto Domingo Jr. Sama din kanina mga staff at faculty sa naging seremonya. Nagsipagtapos ang mga estudyante mula sa NEU branches bilang dyan ang main campus sa Quezon City, Pampanga, Rizal at Batangas. Naggawa din ng pagkilala sa mga honor and top students na nag-excellence sa academic aspects. Lubos ang kasiyahan ng mga magulang sa naging pagtatapos ng kanilang mag-anak at marami sa kanila tatahakin naman daw ang college journey. By the Board of Trustees of New Era University and by authority of the Commission on Higher Education and the Legal Education Board of the Republic of the Philippines, I now confer upon you your degrees, titles, and certificates with all the rights, duties, and privileges accorded thereto. Congratulations, graduates! Sinundan naman yan kinahapunan ng graduation ceremony rites ng NEU College Department kasama ang kanilang pamilya, kaibigan at iba pa. Maagang nagtungo sa Philippine Arena ang mga nagsipagtapos para sa kanilang graduation ceremony. Ilan sa mga nakausap ng Net25 News na graduates, may kanya-kanya na daw silang mga plano pagkatapos ng graduation, lalo na sa career na kanilang tatahakin. Binahagi din nila mga natutunan nila sa college journey na kanilang babaunin sa real world. Look for a job right away. Pero actually nakapag-apply na rin po ako. Unang-una sa lahat po, syempre dapat yung pagiging faithful. Ayan, kasama. Tapos yung pasensya, tsaka yung tiyaga at yung pagiging determinado. Mami, Papa, marami. Wala pa ba? Thank you very much sa... Naiiyak. Wala pa. Ba't may ganito? Thank you sa sacrifice. Marami tayong pinagdaanan pero thank you kasi hindi nyo hinayaan na mag-stop ako. After this, syempre, doctoral naman. Palampasin lang ng isang SEM or 1 year. Lahat naman to para sa kanila, sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, saka sa parents ko. Mag-take naman po ng board exam. Ayun po. And yun po, maghanap na po ng work to help my parents. Napakahirap po kasi nag-start po kami ng college is pandemic po noon. 2 years pandemic, then 2 years po face-to-face. For now, syempre sa sobrang daming nangyari and siguro magpapahinga muna but then tuloy pa rin dun sa pangarap namin na makapagtrabaho. So overwhelming na ngayon po nandito na kami sa Philippine Arena, nag-graduate kami. Since nung pandemic, it is really, we really had a hard time. Para naman sa mga communication students na sina Kyle, Jasmine at Rona, may tuturing daw nilang memorable at challenging ang naging journey nila sa kanilang pag-aaral. Nabilang kasi sila sa mga college student na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Kaya ang kanilang naging pag-aaral ng halos 2 taon ay naging online learning. Bagamat ganito man ang nangyari, may tuturing daw nila ito sa kanilang mga memorable experience sa kanilang college life.
Ang ilan sa kanila, rest daw muna bago sumabak sa hamon ng buhay sa mundo ng pagtatrabaho. Balik po kami ng third year na na-miss ko yung face-to-face. Tapos nagkaroon kami ng mga production, yun po. Yun yung pinaka-na-miss ko sa lahat kasi parang yung course ko nga po is about sa broadcasting. Hindi biro yung 4 na taon na ganap kang mag-aral eh. Kaya ipahinga mo muna kahit a few months before you sabak. Related pa rin sa production kasi dun talaga ako nahasa eh. Kasi naging production assistant na din ako before. Sa akin, try maghanap, okay? Pero kung pahinga, parang yun na rin kasi yung form ng pahinga mo eh, yung habang naghahanap ka ng trabaho. Pero at the same time, kung may opportunity, then we'll grab it. Pwede kasi talaga siyang maiwa eh. Oo. Pero at the same time, as much as possible, multimedia din talaga yung gusto ko mapuntahan. It's either graphic designing or other na related to media. Or social media manager, whatsoever. Pero all in all, kahit ano yan, push lang dahil for experience. Very flexible kasi tayo. Commencement speaker sa Chief Justice of the Supreme Court, Alexander Gesmundo. Sa naging graduation ceremony rights, dito ibinahagi ni Gesmundo ang kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng tao. Pero sa batch 2024, tatapatin ko kayo. Malaking mga hamon, mas mahirap na pagsusulit at mas mabigat na mga pagsubok pa ang haharap ninyo sa paglabas ninyo sa institusyong ito. Unang-una dito, ang mga hamong haharapin ninyo sa paghanap ng trabaho. Ayon sa mga eksperto, sadyang kulang ang dami ng mga college level na trabaho para sa batch of 2020. Sa ibang bansa nga, dahil dito, nagpas kalahati ng mga graduates sa kolehiyo ang underemployed. Kung maranasan ninyo ito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lagi lang ninyong pagbutihan. Always do your best. You will always excel whatever you may be. Samantala, Ali, sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin yung programa para dito sa 49 commencement exercises ng college level. At syempre, lahat ng ambience dito ay proud parents para kayong araw na ito. Syempre, congratulations din sa ating mga kabataang estudyante ng New Era University. Balik mo na sa iyo, Ali. Erlo, ang ating mainit na pagbate mula sa mata ng Agila Primetime, syempre ng Net25, sa lahat ng mga nagtapos at lalong-lalo na sa mga magulang, mga guardian na nagpagal. At sa kanilang pagpapagal para makamit ang pangarap na edukasyon. Maraming salamat, Erlo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.